Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa solar system. Pagkatapos ng ating aralin, inaasahang natutukoy mo ang mga bagay na makikita sa solar system at nalalaman kung paano umiikot ang planeta sa palibot ng araw. Pero bago tayo magsimula, magbalik tanaw muna tayo. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, anong uri ng aparato ang ginagamit sa pagsukat ng init at lamig ng panahon? Ang tamang sagot ay thermometer. Pangalawa, ito ang ginagamit na unit sa sukat ng temperatura ng paligid. Ang tamang sagot ay degree. Pangatlo, anong ahensya ang nagbabantay sa pabago-bago ng panahon sa ating paligid? Ang tamang sagot ay pag-asa. Pang-apat, anong instrumento ang ipinapakita sa larawan? Ang tamang sagot ay barometer. At panghuli, alin sa mga sumusunod na bagay ang tinatawag na wind vane? Ang tamang sagot ay letter D. Magaling mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngunit bago tayo magsimula, may babasahin muna akong maikling kwento. Bata pa lang si Jaymar ay pangarap na niyang maging astronaut. Balang araw, siya ay nagsikap mag-aral kaya naman napili siyang lumahok sa isang training upang makapunta sa kalawakan. Pinaghusayan niyang mabuti kaya napili siyang lumahok upang makapunta sa kalawakan. Kinakabahan siya dahil ito ang pinakaunang pagkakataon na makikita niya ang kalawakan. Matagumpay naman na nakalabas ng mundo ang kanilang sinasakyan. Namangha siya sa kanyang mga nakita. Hindi na lamang niya nakikita sa larawan ang araw, buwan at mga planeta. Ngayon nakikita na niya ito ng malapitan. Sagutin natin ang mga tanong. Una, anong lugar ang pinapangarap na mapuntahan ni Jaymar? Pangalawa, anong ginawa niya upang maabot ang kaniyang pangarap? Pangatlo, madali lang ba ang kanyang mga pinagdaanan? Pang-apat, ano ang mga bagay na kanyang nakita sa kalawakan? At panghuli, gusto mo rin bang makapunta sa kalawakan? Kung oo, bakit? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga bagay na makikita sa solar system. Ang solar system ay isang espasyo sa labas ng mundo na kung saan makikita ang araw, buwan, bituin, bulalakaw at mga planeta. Isa-isayin natin ang mga bagay na ito. Una ay ang araw o sun. Ang araw ay nagbibigay ng init at liwanag sa ating mundo. Ito ay nakikita natin tuwing umaga. Ayon sa mga mananaliksik, ang araw ay nasa gitna ng solar system at iniikutan ito ng ating mundo. Ang araw ay isang uri ng bituin sa kalawakan. Ang enerhiya mula sa araw ang nagbibigay buhay sa mga bagay sa ating daigdig. Narito ang bahagi ng araw. Una ay ang core. Ito ang pinakagitnang bahagi ng araw na napakainit.
Nasa 10 milyon hanggang 20 milyon degree Celsius ang temperatura nito. Pangalawa ay tinatawag nating photosphere. Ito ang bahagi ng araw na kulay dilaw. Pangatlo ay tinatawag na chromosphere. Ito naman ang nasa ibabaw ng photosphere na manipis at pulang bahagi sa palibot ng araw. Pang-apat ay sunspot. Ito ang bahaging maitim na nasa labas ng araw. Panglima ay tinatawag nating prominence. Ito ang pinakamalaking bahagi ng araw na mukhang napakalaking apoy na nanggagaling sa labas ng araw. At panghuli ay tinatawag nating corona. Ito ang pinakalabas na bahagi ng araw o atmosphere na mukhang korona na lumiliwanag. Yan ang mga bahagi ng araw. Kabilang din sa mga bagay na nakikita natin sa solar system ay ang mga planeta. Ang solar system ay binubuo ng 8 planeta. Ito ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Isa-isahin natin ang bawat planeta. Nahati sa 2 bahagi ang mga planeta. Ito ang inner planet at outer planet. Kabilang sa inner planet ay ang Mercury. Ang Mercury ang pinakaunang planeta mula sa araw. Ito ay binubuo ng helium at sodium. Ikalawa naman ay tinatawag nating Venus or planetang Venus. Ang ikalawang planeta mula sa araw at ang pinakamaliwanag na planeta. Ito ay binubuo ng carbon dioxide at sulfuric acid. Pangatlo ay ang Earth, ang ikatlong planeta mula sa araw, at nag-iisang planeta na maaaring tira ng tao, halaman at hayop. Ito ay binubuo ng oxygen, nitrogen, argon, water vapor, carbon dioxide, at marami pang iba. At ang pang-apat ay ang planetang Mars, ang ika-4 na planeta mula sa araw. Dito matatagpuan ang pinakamalaking bolkano sa solar system. Ito ang Olympus Mons. Ito ay binubuo ng carbon dioxide. Ang ikalawang bahagi naman ay outer planet. Kabilang sa outer planet ay ang Jupiter, ang ikalimang planeta mula sa araw at ang pinakamalaking planeta sa solar system. Ito ay binubuo ng hydrogen, helium, sulfur at nitrogen. Sunod ay ang Saturn, ang ika-6 na planeta mula sa araw. Mayroon itong ring na nanggagaling sa parte ng mga satellite. Ito ay binubuo ng hydrogen at helium. Kasunod nito ay ang Uranus, ang ika-7 planeta mula sa araw at mayroon itong 27 natural satellite. Binubuo ito ng hydrogen, helium at methane. At ang panghuli ay ang planetang Neptune, ang ika-8 planeta mula sa araw at mayroong 13 natural satellite. Matatagpuan dito ang pinakamalaking satellite at tinatawag itong Triton. Ito ay binubuo ng ammonia, helium at methane. Yan ang mga planeta na makikita natin sa solar system. Ngayon, talakayin natin ang ating mundo o ang tinatawag nating Earth. Ang Earth o mundo ay ang pangatlong planeta mula sa araw, ang pinakamasukal na planeta sa solar system. Ang ating mundo ang nag-iisang planeta sa solar system na maaaring mabuhay ang mga tao, hayop at mga halaman. Narito ang ilang bahagi ng ating mundo. Una dyan ay ang inner core, ang pinakasentrong bahagi ng mundo na nasa anyong solid. Ikalawa naman ay ang outer core. Ito ay nasa anyong liquid at binubuo ng iron, sulfur at nickel. Sunod ay ang mantle.
Ito ay nasa anyong solid ngunit napakainit nito. Ito ay binubuo ng magnesium, iron, aluminum, silicon at oxygen. At ang panglabas na bahagi ng ating mundo ay tinatawag na crust. Ito ay gawa sa bato, lupa, seabeads. Nahahati ang crust sa dalawang bahagi. Ito ang continental crust at oceanic crust. Yan ang bahagi ng ating mundo. Makikita din natin sa ating solar system ang buwan o moon. Ang buwan ay isang pang-astronomiyang elemento na umiikot sa planetang Earth. Ang buwan ng Earth ang nag-iisang permanenteng natural satellite. Ito ay ang ikalimang pinakamalaking natural satellite sa solar system. Ito ang ikalawang pinakamaliwanag na bagay sa solar system at ang pinakamalapit na bagay sa Earth maliban sa ibang planeta. Ang moon ng Earth ay tinatawag na Luna. Kabilang din sa makikita natin sa solar system ay ang asteroid, meteoroid, comet, meteor, and meteorite. Ano ba ang pagkakaiba sa mga bagay na ito? Ang asteroid ay maliliit na bato o metal na umiikot sa araw. Ito ay may iba't ibang hugis at tekstura. Comet naman ang tawag sa kulay yelong bato na natutunaw sa liwanag ng araw. Meteoroid ay ang tipak ng bato na mula sa asteroid o kometa na umiikot sa araw. Meteor naman ang tawag sa isang meteoroid na nakapasok at natunaw sa atmosphere ng mundo, na lumilikha ng liwanag sa kalangitan. Ito ay kilala sa tawag nating shooting star o bulalakaw. At ang panghuli ay ang meteorite. Ang tawag sa meteoroid na matatagumpay na nakapasok sa atmosphere ng mundo at bumagsak sa kalupaan. Ano ba ang pagkakaiba sa rotation, revolution at orbit? At ano ang mga tungkulin nito sa ating solar system? Ang orbit ay nagsisilbing pathway para hindi magbanggaan ang mga planeta. Ang revolution naman ay ang pag-ikot ng Earth sa araw. At ang rotation ay ang pag-ikot ng Earth sa kanyang axis. Paano ba nagkakaroon ng umaga at gabi? Nahahati ang ating mundo sa dalawang bahagi. Ito ang South Hemisphere at North Hemisphere. Kapag ang South Hemisphere ay direktang nasisinagan ng araw, sa bahaging ito nararanasan ang umaga. Ngunit sa parte na hindi nasisinagan ng araw, dito naman nararanasan ang gabi. Ang rotation ng ating mundo sa kanyang axis ay katumbas ng 24 oras, habang ang pag-revolve naman ito sa araw ay katumbas ng 360.5 na araw. Upang makita natin ang mga bagay sa kalawakan, maaari nating gamitin ang tinatawag nating telescope. Ang telescope o teleskopyo ay isang aparato na ginagamit upang makita ang mga imahe ng mga malalayong bagay. Ang teleskopyo ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa pagsisiyasat sa astronomiya. Nakakatulong ito sa pag-aaral ng mga radiation mula sa mga bagay sa kalangitan, kahit pa ang mga bagay na nasa malalayong parte ng kalawakan. Kayo ba ay may natutunan mga bata? Kung wala na kayong tanong, dumako na tayo sa inyong
ginagawang gawain. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Tingnan nga natin kung tamang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay mga bata.